Tutol naman sa Heroes Burial kay dating Pangulong Ferdinand Marcos ang kaanak ng ilang mga nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Ang pamilya nga ng isang national artist na si Cesar Legaspi, ipinahukay pa ang labi ng kanilang mahal sa buhay bilang protesta. Balitang hatid ni Howie Severino. Halos 50,000 na ang nakahimlay sa libingan ng mga bayani ayon sa Philippine Army na siyang tagapangasiwa ng libingan. Sa Republic Act 289, nakasaad na maaaring ilibing doon ang mga naging pangulo, national artist, scientist, at mga sundalo na hindi sinibak sa pwesto o nahatulan sa kasong may kinalaman sa moral turpitude. Marami rin bayaning nakahimlay sa libingan ng mga bayani bilang tanda ng kanilang kadakilaan. Kabilang sa nakalibing doon ang lolo ni Irene Ignacio na si Lieutenant General Alfonso Arellano, naging Chief of Staff ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Maraming napagdaanan yung lolo ko na kagaya nitong sa Tirad Pass, nandun siya. Sa Bataan Death March, nandun din siya. Hindi man lubusang nakilala ni Irene ang kanyang lolo, naipasa naman sa kanya ang mga kwento ng pagsasakripisyo nito. Marahil ang paghang ito sa kanyang lolo ang naging tulay, kaya nakapangasawa rin siya ng sundalo. Ngunit taong 1997 sa edad na 27, pumanaw ang mister niyang si Lieutenant Ethelbert Ignacio. Hindi niya inakalang ito na ang magiging huli nilang family picture. Kung si Irene lang daw ang masusunod, sana'y huwag na raw ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. To be buried at libingan ng mga bayani, syempre kailangan bayani ka. Okay? Ano yung mga qualifications para maging isang bayani? Dapat highly respected ka, marami kang naitulong sa bansa, maraming nagmamahal sa iyo na tao, at maganda yung performance mo. I will feel sad about it, pero wala na akong magiging control doon. Yun. Kung yun ang desisyon ng ating presidente ngayon. Kung mahinahong tinatanggap ito ni Irene, may ilan namang piniling kumilos para tutulan ito. Ang pamilya ng national artist na si Cesar Legaspi, ipinahukay at ipinalipat na ng libingan ang labi ng namayapang pintor. Hindi na raw muna sila magbibigay ng panayam sa media. Ngunit sinabi nila sa amin na ang paghukay sa labi ni Legaspi ay paraan nila ng pagprotesta. Tutol din si Ifugao Representative Teddy Bagilat. Nakahimlay si libingan ng mga bayani ang kapatid niyang si Captain Winston Bagilat at pinsang si First Lieutenant Felix Browner III. Yung buhay rin ng aking kapatid at ng pinsan, no? Kasi sila, hindi naman sila extraordinary people. Very simple men in uniform. At bagamat ang kaaway nila is kapwa nilang Pilipino, ang pumatay sa kanila is kapwa nilang Pilipino. Pero ginawa lang nila yon dahil ang feeling nila is, tungkulin nila is ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. That's their duty. Paano ko mapapaliwanag nga doon sa mga next generation of Browners and Bagilats na merong kasama nga na maililibing dito na mismong kumitil sa ating mga kalayaan? Kabilang si Bagilat sa mga nakilahok sa petisyon para tutulan ng pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Makailang beses na namin sinubukang makapanayam ang pamilya Marcos ukol sa issue. Ngunit hindi pa rin nila kami pinapaunlakan. Howie Severino, GMA News.